Nandito na naman kami sa bundok at ito nga ang aming ulam na niluto ngayon, laing. Kasalukuyang tinatapos-tapos na po ang bangbobong ngayong araw. Bumili na rin pala kami ng kukulambar at plywood. Hi guys! Nandito na naman kami sa bundok. Actually, kakarating lang namin. So ayan guys, papakita ko lang sa inyo na hindi pala natapos kahapon. Bubungan itong kubo. Ayan, may natira pa. May natira pa na bubungan at ayun yung pang bubong. Umuwi kasi kami kahapon ng maaga guys dahil meron na namang ulanin. So ayun, nagmadali kaming umuwi dahil baka may stuck kami dito dahil ang daan ay maputik talaga. Tapos, ang hirap kasi yung galing ka sa initan tapos mauulanan ka. Diba? So ayan, sila pala ay naghahakot ngayon ng pananim namin ng kalamansi. Guys, bumili na yung asawa ko kahapon ng pananim namin ng kalamansi. Bali, 32 pesos yan. 32 pesos or 33. Inahakot nila yan isa-isa dahil syempre wala pa tayong kalabaw dito, wala tayong tagahakot kundi mano-mano muna ang ating paghahakot ng ating mga kailangan dito. Si CJ ang sipag wow. Wala pag bumagsak lang pa sa papa mo. Ito nga pala ang aming lulutuin ngayon dito sa bundok. Laing na pinagkukuha ng asawa ko doon sa pangunguha nga nila ng anahaw. Ako, ito na lang ang lulutuin namin ngayon para libre ulam, sahog na lang ang kulang. Charis. Sinisimulan ko nang himayin tong dahon ng gabi guys dahil ito nga ang magiging ulam namin ngayon for today's video. Aba, nakakamiss din mag-ulam nito guys sa Maynila, napakamahal nito. Dito talaga sa probinsya, masipag ka lang magtanim ay meron ka talagang haanihin. Dito nga hindi ko alam, binibidyoan nga pala ako ng anak ko. Nangunguha nga pala ako ng panggatong dyan dahil naubos lang yung panggatong namin. Bali, kahoy nga pala ang ginagamit namin ng panggatong dito. Saka na siguro mag-aayos ng mga lutuan pag okay na nga ang kubo. Tiyaga-tiyaga at tiis-tiis na lang muna sa ganitong panggatong, maganda din naman, libre pa. Yun nga lang ay magtsatsaga ka nga lang din maglinis ng mga kaldero. Hindi talaga maiiwasan na magiging uling ang puwitan ng kaldero mo pag ganito nga ang gamit, kahoy. Ganon talaga, maganda nga magluto sa ganyan, ang sarap ng mga niluluto. Wala naman na problema sa tubig guys dahil meron na nga balon dito, palilimasan na lang ang kulang. Nagtulungan na nga namin ng biyanan kong babae dyan yung laing na himayin guys, tapos nagpakayod na rin ako ng niyog dito sa anak ko. Yung mga anak ko natakot sa kamera, pag natapatan ng kamera ay takip agad ng mukha, ay naku naman. Ito na po pala lahat ang mga kalamansi na pananim namin guys. Siguro naman ay sapat na yan pero depende. Narinig na namin ang bosena ni Mr. Hapuni guys kaya naglalakad ako nito paahon. Tapos binidyoan ko nga tong bakod na ginastusan ko nga last year, siraan na. Actually hindi pa naman siya sira pero aayusin namin ulit yan sa pagbakod. Nandito na pala ako guys at pinadeliver na pala niya yung mga kukulambar at saka plywood na in-order nga namin. Ito na lang kasi ang mga gagamitin na kahoy at pangdingding sa kubo na gagawin. Mas maganda nga sana yung gagawin pangdingding ay yung kawayan na lang kaso wala kasing mga kawayan. Ayaw na rin maghanap ng asawa ko guys kung saan meron. Ano-mano nga pala ang ginawang paghahakot sa mga hinahakot na to guys dahil wala naman kaming kalabaw para ipahila mga to. Malapit lang naman isang ahon at isang lusong. O, nandito na agad. O ayan, nakaprepare na nga ang pangdingding at pangsahig. Luto na rin pala ang niluto naming laing guys. Nakalimutan nga namin palang magdala ng pangsahog dyan. Ay naku naman. Yan tuloy at solo lang siya, walang sahog, charis. Meron naman tindahan doon sa ibabaw kaso tinamad na rin kaming pumunta at bumili. Ay nako, pagod na rin kasi. Nakakapagod din maglakad, charot. Dito sa probinsya, kahit wala namang sahog-sahog yung mga niluluto mo, basta fresh at masarap ang pagkaluto ay walang problema. Importante, meron nga tayong panglaman sa ating tiyan pag nagutom. Syempre, ano pang hinihintay, dito nga ay kakain na kami. Parang nga lang kaming nagpipiknik dyan guys dahil wala pa nga kaming lamisa at hindi pa ayos ang kubo kaya tiis-tiis muna kami sa ganitong sitwasyon. Huwag na mag-iinarte dahil anong gagawin natin wala pa nga tayong lamisa at hindi pa nga ayos ang kubo. Pag okay na ang kubo ay nako, madali na tayo maggawa ng lamisa or bumili ng lamisa. Basta kailangan ang importante ngayon ay matapos nga ang kubo. Pero para sa akin parang hindi naman na kubo ang ginawang ito, bahay na nga. Actually, gumawa talaga ng ganitong kubo ang asawa ko dahil gusto nga niya ay mayroong tao dito sa lupa. Kailangan mayroon magtitingin-tingin na mga itatanim nga namin dito. Hirap na kasi pag walang tao, baka pauhulaan lang sa kalabaw, kabayo o anong klaseng hayop. At ang isa pa, mayroon din kami masisilungan pag pumunta nga kami dito o bumisita dito sa mga tanim namin.
Kaya gumawa na ng kubo na ganito, tinibayan na ng asawa ko. Depende na lang yung kahoy kung magiging matibay doon o ilang taon din ang itatagal. Kuryente na lang ang kulang dito guys, pero balak namin ay mga solar na lang ang bibilhin. Meron na kaming binili na 2 ilaw na solar. Baka dadagdagan pa namin yan soon. Maganda kasi dito ang maliwanag ang paligid sa gabi. Meron din naman mga bahay dito, magiging kapitbahay pero malalayo nga lang ang bahay. Meron din namang dikit-dikit ang mga bahay doon malapit sa kalsada. Kumakain pa rin kami dito at kanya-kanyang ang pwesto. So paano guys, hanggang dito lang po muna ang video na to. See you in my next vlog. Bye!